the name of the Lord. He is most worthy. All saints and angels, they bow before your throne. All the elders cast their crowns before the Lamb.
Let us open our Bible and read the book of Ephesians, chapter 4, verse 13. Until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. May God add more blessings to the reading of His word. Let us pray. O our precious God, our faithful God, the God most high, the God of Israel, the God of Abraham, the God of Jacob. Oh, our faithful God, the God of Isaac, our most God, God most high. You are so good, you are so faithful. You are so good all the time, so Lord. Oh, hallelujah. Oh Lord, your love endures forever. And there is nothing like you, Lord. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. At sapat na po ang iyong dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo para, Panginoon, kami makatayo sa iyong harapan. Sapat na, Panginoon, ikay napako sa krus upang kami narito, Lord, sa biyaya at habag mo. Patuloy na nagpupuri, sumasampa sa kadakilaan mo, sapagkat wala ka pong katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Lord, salamat sa iyong banal na dugo na napatuloy na naglilinis sa lahat ng aming mga kasalanan. Kasalanan na isip, kasalanan lumabas sa aming bibig, kasalanan gawa ng aming mga kamay, maging Panginoon, kasalanan gawa ng aming katawan. Maraming salamat po sa kapatawaran, sa kalinisan. Truly, our God, as far as the east is from the west, you remove and you forgive us all our transgression. Father, thank you so much, oh God. Thank you, Lord, at kami malayang makadudulog sa trono ng iyong biyaya at habag. At patuloy namin tinataas sa iyo, Panginoon, aming worship service sa hapon nito. Lord, patuloy na ikaw po ang manguna. O Lord, Holy Spirit, be with us. Lord, Holy Spirit, we acknowledge your presence to move in this place, O Lord. At patuloy, Panginoon, ikaw ang maitanghal sa aming kalagitnaan. Habang kami nag-aawitan, naghahandog ng mga papuring awitin sa iyong dakilang pangalan. Lord, mula sa iyong trono, Panginoon, tunghayan mo ang aming ginagawa. Mula, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon, tingnan mo ang aming mga puso. Ang puso namin, Panginoon, na puno-puno ng pasasalamat at pagpupuri sa dakilang pangalan, sapagkat wala kang katulad, O God. Kaya naman po, inaangkin namin, Panginoon, mula, Panginoon, sa pag-aawitan namin hanggang sa iyong lingkod na gagamitin upang magpahayag ng salita. Lord, we are not only a good listener, but we are a doer of your words, O Lord. Na kung saan ito po, Panginoon, ay aming maisa sa buhay upang, Panginoon, hallelujah, kami po ay mag-mature, Panginoon, sa aming pananampalataya hanggang sa muli mong pagbabalik. At na mong matapat ang bawat isa. Panginoon, maraming pong salamat, and we declare, Lord, your Lordship upon this place, and whatever the wiles and work of the enemy cannot prevail in this place, in Jesus' name, we declare that we are standing in the holy ground. We declare the presence of the Lord, Holy Spirit, in this place, in Jesus' name. Father, thank you for the victory. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Please be seated. Hallelujah. I know that Pastora Jonah's mind is here. She has prepared for this. But unfortunately, the employer is sick, so she could not come. She could not do the welcome. So in behalf of Pastora Jonah, who is our June 1 Outreach Ministry Leader, we would like to say welcome to all of you. Praise God, meron po tayong bisita ngayon. Sister Linginaya Bit, if you are here, praise the Lord, you are very much welcome. God bless you. God is going to touch you today. Amen. It is God's appointed time for you to be here. Praise be the name of the Lord. At sa lahat po ng mga faithful attendees, raise your right hand, touch your right shoulder, and say, you are welcome. You are welcome in the house of God. Amen. Here we declare that Jesus is our Savior, baptized
family of God. Amen. Kaya po sa mga tatahakin natin, whatever mountains, whatever troubles, whatever struggles, we surely can overcome. Amen. We are victorious because we're serving Jesus. Amen.
victory. Hallelujah, hallelujah. Kaya po sa hapon ito, in unity, we are going to declare, Panginoon, wala kang katulad. You have been faithful. Awitin ko lahat ng awit sa mundo. Di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula. Walang maging mga salita upang
wala kang katulad. Sa matamis ng pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsasabi na. Amen. God bless you. Yes, give the Lord a bless your offering. Amen. You may be seated. Thank you, Pastora and worship team. It's really a fulfilled afternoon. Are you blessed? Good afternoon once again, Living Stream family. Let us now proceed to our giving time. Tithes and offering is a way of saying, God, I trust you. It is a big act of faith and obedience. It's like setting the home screen of our phone. You put the most important apps so you can see it. Nasa harap po ng ating phone. I put my picture here in case I lost it. Lalo dito sa madali pong ma-identify na sa akin. Kasi picture ko. So in terms of giving, what is your identity? That's the question now. So tithing is your way of setting God as home screen. Sa home screen natin, nilalagay natin dyan ang mga importanteng bagay. Nandyan si Messenger to contact our family, our WhatsApp para sa ating amo, may YUU, may Blue Rewards, mayroong money back, para yung pag-ask ng cashier, do you have like this, madali lang hanapin. Ganun po ka-importante yung ating tithing. Because it keeps God front and center. Tithing is your way of setting God as the home screen of your heart. Pag si Lord yung nasa heart natin, hindi ka manghihinayang, hindi ka magduha-duha kung sa Bisaya ka. Because it makes room for peace. Sa ating cellphone, meron din tayong rooms kung saan natin ilalagay yung para sa social media, para sa payment, remittance. So it makes room for peace, provision, and purpose. Our job may deliver income, but God is the true source behind the flow. Example, you are all the flowers. Sakahan kayo dyan, basakan mo diri, kalubinhan mo diri, business mo diri. Kasi yan yung mga business natin sa Philippines, right? Lahat yun may maintenance. Lahat yun may monthly na binabayaran in order ma-maintain natin yung ating crops. So that's sa ating giving. In order for us to help make our church make a difference, kailangan natin supportahan. No? Lalagyan kayo ng cross. Si Lord, yung magiging gripo. Kasi siya yung source. So pag walang source, magiging drought yung sakahan, ang kalubinhan, magiging drought yan lahat. Kasi walang source, di ba po? So at the end of the month, meron siyang water bill, electricity bill. So that's sa atin dito sa congregation. Meron tayong mga kailangan bayaran, expenses. So salamat po sa ating suporta sa ating church. According to Isaiah 9:7, it says, hindi magwawakas ang pag-unlad ng kanyang pamamahala at maghahari ang kapayapaan. Ibig sabihin, pag nagbigay tayo, dire-diretso yung pag-unlad. And you know what? What unlad means? You, unahin, N natin, L lagi, A ang, and D alam nyo na yun. Sino ang dapat nating unahin lagi para umunlad? Amen. Unahin natin lagi ang Diyos. Salamat kay Lord kasi may kapayapaan. Pastora, I was calling you earlier kasi na-stuck kami sa elevator, sa lift. Maybe 8 to 10 minutes. At sabi ko, Lord, 2 weeks na akong wala. May assignment ako. So, nag-speak in tongue ako sa loob ng lift. Narinig ko din si Rosel, nag-pray. Kasama namin si Pe. Medyo matagal-tagal din kaming na So, salamat kay Lord kasi may kapayapaan. Hindi kami nagpanik. Ganon din po sa ating pagbibigay, mga kapatid. Huwag tayong magdalawang isip. Ibigay natin yung para kay Lord. Dahil ito yung way natin na, Lord, I trust in you. Everything that we have comes from you. Let us pray. Father God in heaven, we praise your name on high, Panginoon. Lord, we thank you for the provision, O God. Salamat sa peace. Salamat sa kapayapaan, O God. Lord,
ang imong mga kaanakan na adiri karon o nagtipok, Panginoon. Salamat, Lord, sa imong protection, sa ilang crops, sa ilang business sa Pilipinas, o God, sa kahan, ang kalubinhan, Ginoo, salamat sa imong pag-protect, Lord. Lord, hallelujah, in the name of Jesus, sa bawat nanay at tatay na nandito ngayon, Panginoon, na pumiling lumayo sa pamilya para umundan ang buhay, O God. Lord, we thank you because you are God who provides you. You are the God who connects our love towards them, O God. Lord, salamat sa iyong pag-iingat, Panginoon. Sa aming pagbitaw ngayon ng aming tithes and offering, kasama ng aming pagtitiwala, Lord, na ikaw ang bahala sa aming lahat, O God. Lord, hindi kami matatakot na mawawalan. Dahil ang pangako mong Panginoon, dire-diretso ang aming pag-unlad, O God, pag ikaw ang aming inuna. In the name of Jesus. Amen. pagsayaw ng mga reba. Kasama ang dalawang bata. And the whole church, review ang video, talagang lahat in unity. Kaya masaya. Maraming salamat. Amen. Praise the Lord. Today, we will be privileged to hear a testimony and then a presentation from our Truman outreach, and that will be followed by the preaching of God's Word. Palakpakan po natin ang Truman. For our announcement, there will be a choir practice right after the closing prayer. This is for our church anniversary. Our garage sale and food bazaar is on the first and second Sunday of June. During this time, we are requesting everyone not to bring baon or buy food outside. Instead, let us support this church event. Maraming salamat po. You can still bring your personal stuff for our garage sale and give it to Sis Heidi or Sis Perla. You may now approach Sis Evelyn for the cash coupon. Last Sunday night, the lift was not working until the whole day of Sunday. The effect of this to our Sunday service is not to being able to take down our mixer for our microphones and instruments. So we would like to remind everyone again, Saturday and Sunday, to please limit to 5 persons only every time we use the lift. Thanks for your understanding and cooperation. Buffet tickets deadline is on June 20 and 21, 150 for the members and 200 for non-members. This year's mission trip is in Luzon area. It will be on August 24 to September 1. Everyone from the church are welcome to join. God bless us all.
ating pastor at pastora at sa lahat na nandito, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Nagpapasalamat ako sa pagkakataon na maibahagi ko sa inyo ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa buhay ko at maging sa aking pamilya. Way back 2016, nang nagsimula akong maging OFW dito sa Hong Kong. At sa taon ng pamamalagi ko dito bilang OFW, ay may mga Christian churches na rin akong inatidan. Pero hanggang pag-attend lang ng service ang kaya kong gawin kasi ayokong makilahok sa gawain ng church. Hanggang sa nagkaroon ng pandemic, walang face-to-face na church service. Kaya mas lalong nanlamig ang buhay espiritual ko. Nakaramdam ako ng kakulangan kahit okay at masaya sa pangalawa kong amo. Pero ewan ko ba, parang laging may kulang. Hanggang sa dumating ang hindi ko napaghandaan at hindi ko inaasahan na mangyayari. Na-terminate ako pagbalik ko dito galing Pinas. Magkahalong sakit, lungkot at takot after 4 years and 5 months na nagpakasyon lang tapos pagbalik on the spot. Hindi ako ready sa pwedeng mangyari pero nagpakatatag ako at nagdasal sa Diyos na kahit anong mangyari, huwag ako ulit pabayaan. Palakasin ang loob ko gaya ng pag-iingat sa akin sa una kong naging amo. Na mas matindi ang hirap at takot ang naranasan ko. Dito, naranasan ang mga pagbubuli sa akin ng mga alaga ko. Yung gigisingin ako, kahit madaling araw na para isampay yung mga damit nila. Ayaw akong pagamitin ng water heater. Kaya pag nasa work na ang amo, ay tali-tali akong naliligo gamit ang water, kumbaga para-paraan lang. Sa una at pangalawang amo, sinubok ang aking faith, patience at strength. Kahit gaano kabigat ang sitwasyon, lagi nating tatandaan, hindi tayo talinan habang may Diyos tayong kinakapitan. Na-terminate man, but still God is good. Dahil sa 4 na buwan na nasa Pinas, ay siya naman nakasama ko ang aking pamilya. Nagpakananay ako muna habang di pa nakababalik ng Hong Kong. At sa ilang pagbabalik ko dito, ay di ko inaasahan muli na makaka-attend ng Christian service at dito yun sa Living Spring Family Church. Dahil kay Ate Doris. Ate, alam ko na nandyan ka na sa Pinas, na for good ka na, but still I remember you always guys, dinala mo ko dito. At kanya ng December 2023, confession ng Christmas caroling. Salamat ate, ginamit ka ni Lord para dalhin ako dito. Maraming salamat Pastor, choker ba? At Pastora sa pag-welcome sa akin dito. At hindi ko makakalimutan nag-share sa akin ni Pastora sa taas, sa 3rd floor, yung corned beef na may itlog nun. Nahihiya ako dahil first time ko. Pero nakaramdam ako at naka-encounter ng si Pastora, parang tropa lang. Dito ramdam ko ang saya. Dito ako nag-grow. At ngayon, member na rin ng musical arrangement ministry. Glory to God. Maraming salamat, Living Spring Family, Pastor at Pastora, June 1 Outreach Family, Sunday School, Believers Class, Ate J. Every time na napapagod tayo, just remind ourselves that God never fails to provide. Lahat ng pagod natin napubunga ng maganda.
nakakasurvive araw-araw. Kaya Lord, salamat sa lahat-lahat. Tested but not defeated. To God be the glory. Walking a manner worthy of his call, with gentleness and patience for all. One body, one spirit, one hope we share. One Lord, one faith, one God who cares. We are one in Christ, united in love, bound together in His Spirit of God.
kabila. Sa taas yung iba. Yung iba sa taas. Sa taas yung iba. Doon, sa taas kasi. Sa taas. Punta ka sa taas. Yung dalawa sa gilid sa taas. Very good. If you are blessed by the Chunwan's presentation, say amen. Amen. If you are happy that God is with you, say amen. Amen. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, I don't know, pero nabibless ako sa iyo. Hallelujah. The Lord is continuously renewing our strength every day. He is faithful and just. Praise God for the powerful theme that you have chosen, Chunwan Outreach. And because we are all in the process of being transformed by the Lord daily, lahat ng alam mong binabago ka pa rin ng Panginoon, magtaas ng kamay. At alam mo, may ginagawa ka sa iyo ang Panginoon. Sapagkat alam natin, tayo lahat, we are still in the construction process and He is changing us from glory to glory. I'd like to acknowledge one more visitor. She is Alines Jenny Bay. Alines, where are you? You are very much welcome. Thank you for joining our worship today and hoping that you're going to be coming back in our future worship services. Bisita po siya ni Sister Joyce Pascual. Sister Joyce, pakitaas mo naman ang kamay mo. Hallelujah. Dito po kasi ang bisita at ang nagdala ng bisita ay parehong ina-acknowledge. Excuse me. I like the color that you chose, Chunwan. It's blue because that's my favorite color. I said that you have chosen a very powerful message or theme, and that is maturing in Christ. Powerful, but at the same time, alarmful. Because when we choose to mature, then we're supposed to welcome so many things in our lives that we have to face. Kasi po, ang proseso ng pag-mature, it requires lots of ingredients and at times hurting procedures in order for us to reach that kind of level, especially maturing in Christ in unity. And in this world that we are encountering so many tribulations, at times parang ang unity, it's just a lip service because this world is bringing division instead of unity. Ang hirap-hirap kayang mag-unite. Kung minsan, ang kaaway mo pa,
Yung katabi mo. Totoo lang tayo. Real talk, di ba? Sa totoo lang, kaya sa Living Spring naman, madaling ma-identify eh. Dati magkakatabi doon. Biglang magkakahiwalay na dito. Madaling ma-identify. Sweet na sweet dati. Tapos hindi na nagkikibuan. Sabihin mo sa katabi mo, pwede ba bati na tayo? And the key verse that you have chosen is Ephesians chapter 4, verse 13. Until we all attain to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a mature man, to the measure of the stature which belongs to the fullness of Christ. And I read and I reviewed the context of this very nice verse. And the context of this verse is all about the talents and the gifts being bestowed by the Lord to different offices. He mentioned in Ephesians by Paul that some are gifted to become prophets, others are being gifted to become apostles, evangelists, teachers. So these offices were appointed and designed by God in order for us to be equipped. And part of the equipping is, whenever we are equipped, then we are maturing. So the Lord provided these special offices in the Bible for the simple reason that we have to be trained, we have to be equipped. Kaya, hindi ba sa Theology 4 natin, if ever you are receiving new information and knowledge, ay ganun pala yun. Ito pala yung mga verses doon. And you are improving, you are equipping, you are being equipped, and you are gaining knowledge. And out of the knowledge, you are maturing. Kasi hindi po pwedeng we are always be in an elementary level. We have to advance. We cannot be always in primary. We have to go to... We cannot be always in kindergarten. We have to proceed to primary, and then to high school, and then to college. And to others, they are proceeding to masteral and even doctorate. Kailangan mag-advance. Kaya nga sabi ni Pablo, we have to live the elementary things that we are into. Ano yung mga elementary things? My goodness, 10 taon na sa church, makorek lang ng konti, magtatampo na at hindi na a-attend. That's very childish. Nung bata tayo, kailangan puro gatas. Alam nga naman kapag ikaw ay 2 months old, supalpalan mo ng karne. Mamamatay ang sanggol. Pero we are not always remaining to be babies. Kailangan meron ding tinapay, meron ding karne. At yung iba nga, pagbigyan mo pa ng buto ng karne. Para tayo ay maka-chew din ng mga bagay na matigas kasi nga ilang mga ang pangangailangan ng ating katawan. Kaya sabi ni Pablo, live the elementary things in life. We have to grow, we have to advance. But still in unity, corrections are always not pleasurable, but it's actually a necessity for us to grow. Would you like to say amen to that? Akbayan ang katabi at sabihin mo sa kanyang, hindi ka nagbata. At sabihin sa katabi, nakagawa ka na ng bata. June 1 Outreach, maturing in Christ, at kita-kita naman sa kanila. Sabi nga namin ni Pastora, parang pwede na silang isang simbahan. Living Spring, June 1. Diba? Kaya pagka sila ay naging isang simbahan, isang row, mawawalan ng upo.
Pero ang assignment ng mga maiiwanan, magsishare tayo ng gospel para mapunan. Maganda na naisip ko, ihanap ko yung lugar sa Chunwan at doon na kayo mag-worship. Sa umaga, babalik kayo sa hapon. Kasi siyempre, mamimiss namin kayo. At siyempre, di ba, mamimiss nyo rin kami. Ganun naman ang buhay. Kaya kanina, when Pastora Raquel was leading the worship ng mga bagong awitin, kita ko lahat, everybody was worshiping. Sabi nga ng mga aseret sa likod, bitin naman, bitin. Kaya magmamarathon o praise tayo ulit. Maturing in Christ. Ito na. This is the challenge. Maturing in Christ is always within the circle of difficulties. If you'd like to mature in Christ, we have to welcome difficulties. Because how can a person be strong if he cannot face and welcome difficulties in life? So kung gusto mo mag-mature, kailangan mahubog ka sa mga pagsubok sa buhay. Kasi doon mag-e-elevate ang iyong faith na ikaw ay nagiging matibay. Because napagdaanan mo na ang pwedeng pagdaanan na sana ay magpapabuko sa iyo. Pero na-overcome mo at ikaw, you are being elevated to the next level. Sino po rito yung mga talagang dumaan ka sa sobrang hirap, taas ang kamay? Isa lang, isang kamay lang. Ang taong maraming hirap na dinaanan, yan yung mga survivors. Pag tama ang attitude. Pag ikaw ay humarap ng maraming bagyo, kung na-experience mo na sa Hong Kong, nakakatakot Typhoon Signal number 11. Ako. Pero kung napagdaanan mo na ang signal number 11, ready ka nang humarap ng signal number 12. Dahil, nadaanan mo na yun Ano bang dapat mong katakutan? Kung nung araw ay kumakain ka lang na isang beses sa maghapon at ikaw ay payat na payat, ngayon hindi ka na takot magutom. Kasi napagdaanan mo na yan. Alam niyo bang si Brother Manny Pacquiao? Close kami. Alam niyo bang nagtulak niya ng kariton? Nagkalakal kasama ang kanyang nanay para lang may makain. At payat na payat si Manny. Pero ngayon may private jet. Pero si Manny, pinapagdaanan niya yung ganung hirap. Kahit kailan, hindi yan takot magutom. Ang isang sundalo, habang nasusugatan, lalong tumatapang. Ang dami ko napapanood na war movies, ang number one aim ng isang sundalong nasugatan sa ospital, bumalik sa giyera pag siya ay gumaling na. Kasi nga, kapag ikaw ay nasugatan at yan ang tawag mo, napakalaking defeat sa kanila kung ikaw ay malalagay lang sa ospital. Gusto mo pang bumalik kahit alam mong buhay mo ang nakasalalay. Inanagtulad tayo ng Panginoon sa isang sundalo. Ang taga-Living Spring na nasusugatan, lalong tumatapang. Lalo mong hinaharap ang mga pagsubok. Kaya nga sabi ng Biblia, in 1 Corinthians 15:58, everybody read. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm, let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. Very powerful support.
Therefore, my dear brothers, at talagang isinama ang mga sisters. Ibig sabihin, kayong mga lalaki at kayong mga babae. Kasi di ba kuminsan nga na parang ang connotation, pagka babae, mahina yan, emotionally. Ay, naramdaman mo lang, hindi ako pinansin, ayoko na. Hindi ako pinadala ni darling ng roses, ayoko na. Hindi ako binati sa anniversary, ayoko na. Hindi ako binati sa birthday, ayoko na. Pero dito, parehong sinabi, brothers and sisters. Stand firm. Let nothing move you. Hindi ba, kapag may problema tayo, ikaw kaagad na mag-decide, I don't want this to move me. Kasi maraming nakaka-move Araw-araw ang dami. Pero sabi ni Pablo, let nothing move you. Wala. Kung didepress ka na, nalulungkot ka na, let nothing. Isang araw ba naman? Di ba nung isang araw? Daming araw. Nung isang araw kasi, upo ako sa tabi ng isang medyo may edad ng Chinese. Diba tuwa siya na tumabi ako sa kanya kasi parang wala daw tumatabi sa kanya. Di ba sa Hong Kong parang halos na ayaw, gusto nila sa mga upuan, gusto walang katabi. Pero siya natuwa, doon ako naupo, wala namang ibang upuan. Tuwa siya, hindi siya nakapagsalita. Hindi niya maka-English, pero siya Pero na isang araw naman, tumabi ako sa isang Chinese din na may edad na. Tapos sabi niya, so naramdam ko na ayaw akong katabi, umalis ka agad ako. Pero kung mamumove ka doon, maapektuhan ka. Bakit napakaano naman itong ramdam mo yun let nothing move you. So sa araw-araw nating buhay, maraming ganyan. Kagaya na lang ng testimony ng ating kapatid. Binubuli siya. Madaling araw, pinagsasampay. Sabihin mo sa kanya, pahinga ko na ito, huwag na akong pagsampayin. Bukas na lang umaga. Hindi pwede yun na magsabi ng gano'n. O ako sa'yo, kakantahan ko siya, isasampay kita. Sabi ng Bible, my sister, let nothing move you. May time na nalulungkot, pero let's decide. I don't want this to move me. Let nothing move you. Sakit ka lang. Let nothing move me. Let nothing move you. Wala lang akong pera. Pero pastor, pagka walang pera, ibang usapan na yun. Nakaka-move na yun. Sabihin mo, let nothing move me. My God will supply. Nasa choice natin Pag sinabi ni Pablo ng Biblia, let nothing move us. What separates us from the love of God? Sabi ng Bible, hunger, famine, death. Even to the extent of death nga, sabi niya, let nothing separates us from the love of God. Being supported by this, let nothing move you. And if nothing is moving us, then we are maturing in faith. Lalakad ako. May confidence sa Lord. I have faith. Kung ano man ang daupang palad ko, hindi ako madidistress, hindi ako malulungkot. Let nothing move me. That's maturing in faith, in Christ. And if we chose this particular theme, then we have to welcome so many things that could make us mature. Amen. Ang bayan ng katabi at sabihin mo sa kanya, matured na ako. Tapos yung katabi mo,
hindi good bin. Sabihin mo sa kanya, diba? Kaya sabi niya, always give yourselves fully to the work of the Lord. Because you know very well that your labor in the Lord is not in vain. Grabe si Mimi, sumasayaw. Sabi ko si Mimi, sumasayaw na. Di ba naman sa time si Mimi hindi makalakad? Ngayon, sumasayaw. Nagising ko nga si Mimi. One of these days, tatambling pa yan. Yung magpupunta dito sa stage na pasirko-sirko. Tapos hindi na gagamitin yung hagdan, lulundag na lang. Pero yung unang balik ni Mimi dito, gaganyan-ganyan eh. Pero ngayon, gaganyan-ganyan na. That's maturity. Kasi sinubo ka, ngayon, matibay ka. At nakaka-influensya pa ang kanyang presensya. Kasi nga, sabi ni Maribig, ganun din siya. Sabi ni Pastor, si Maribig, yung traffic Maribig ko. Kasi, yung mga pinagdaanan, na-overcome. Kaya ngayon, ang team nila, maturing in Christ, maturing in faith, in unity. Tingnan nyo naman, united sila, naka-t-shirt lahat. Yan ang testimony. Second, maturing in Christ is within the atmosphere of humility. Ang taong maraming pinagdaanan at matured kay Lord, always humble. Alam mo ang isang trademark ng taong matured? Humble. At kung isang anniversary ng church, binigyan ng award. Ang isang member na pinaka-humble sa church, binigyan ng SAS. Linggo-linggo suot niya yun. I am the most humble in this church. Kasi ang pride, madali yan eh. Madali yan. It's a very subtle temptation to entertain pride in our hearts. Akala mo humble ka, pero actually hindi. Ang tagal ko na pastor sa church na ito. Actually, pastor, pag ako nag-song lead dito, handyan ng Holy Spirit. Pag sila wala. Actually nga, pastor, pag pumasok ako sa church na ito, ang Living Spring nagliliwanag. Pag ako mga pastor ang sumayaw dito, nare-revive ang church. Nakikita nila kapag ako nagsasayaw, para akong anghel. Nalalaglag sa lupa. Madaling creep in ang pride. Actually nga, pastor, ako ang pinaka-faithful at ang pinakamalaking kahit saan na ibibigay ko dito. Kaya nga ang Living Spring, yumaman. Kasi ako talagang nagbibigay ng malaki. Pag umagis ako sa church dito, pastor, naghihirap ang church na ito. Kaya pastor, kung ako'y malaki ang aking bigay, lahat ng suggestion ko, pastor, susundin mo. Kasi pag ako'y umalis dito, kawawa kayo. Pride. Sabihin mo nga sa katabi mo, alam mo ang humble ko. Baka mali mo pwede mo ang humble. Siguro po kung instead na magpaligsahan tayo papunta doon, magpaligsahan tayo pag ano. Amen? Lahat ng meron tayo ay galing sa Diyos. Wala tayong maipagmamalaki.
Kung binibless ka ng Lord ng maraming bagay, galing yun sa Diyos. Pastor, napag-aral ko na lahat. Ang mga kapatid ko at mga pamangkin ko, nanganak pa yung mga pamangkin ko. Pinag-aral ko pa rin. At nagkaapo pa ako, pastor, sa mga pamangkin, pinag-aral ko pa rin. Kaya pag mauwi ako, pastor, sa probinsya namin, sa bayo namin, dapat sila lahat. At ang sabi nila ganyan, oh, hallelujah. Ikaw. Hindi. Grace yun ni Lord. Would you like to say amen? Ay, sige, palapakan natin ang Lord. Everybody read Philippians 1:6. Being confident, everybody, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion. Bakit yun ba yun? No. Yung second muna tayo. Ayan. James 4:6. Everybody read. But He gives us more grace. That is, when the Scripture says, God opposes the proud, but shows favor to the humble. Amen? Kaya kung minsan, may mga trials din tayo para i-humble tayo ni Lord. Pag maraming trials at maraming pains, humble ka. Umiiyak ka sa Lord. Pero pag wala kasi, kayang-kaya ang buhay. Kaya ina-allow din ni Lord na may difficulties at may trials kasi gusto ni Lord lagi kang tumawag sa Kanya at siya na ang iyong. You are just depending on Him. Kasi pag meron na, parang wala na siya. Alam niyo po ba? Maraming active sa church sa Hong Kong. Pero pag nagpunta ng ibang lugar, nawawala ang being active. Ang dami kong alam na pumupunta sa Canada, ang daming oras kang mag-serve kay Lord. Ang dami rin part-time. Nawawala sa church. Pero nung nasa Hong Kong, kung magsampay ka madaling araw, ang reaction mo, Lord, tulungan mo ako, Lord, tulungan mo. Nagiging humble. Pero pag marami ng pera at marami ng oras, nawawala na kasi meron na eh. Ano pa ang pag-pray mo kung may pagkain ka na? Ano pa ang pag-pray mo kung may pera ka na? Ano na, pag-pray mo pag meron ka ng Louis Vuitton? Ano pa ang pag-pray mo kung meron ka ng Chanel? Ano ba ang pag-pray mo kung may Gucci ka pa? Wala na. Pero yun, mga extra blessings, okay naman yun. Pinibless naman din tayo ng Lord. Pero always, give the glory to God. Lord, salamat sa mga blessings. Sa Hong Kong, minsan nga lang, ang laman ng octopus mo, $25. Ang one set ng McDonald's, $42. Kaya pag ano mo yung octopus, wait, negative. Pero pagka ikaw ay mapanalanginin, pag alam mong kulang na yon, you are always praying. At gusto niyo ni Lord. At talagang i-bless ka at talagang magiging humble. Lahat ng humble dito, magtaas ng kamay! Ang daming humble, hallelujah. Number 3, maturing in Christ. Everybody read. Maturing in Christ is within the perimeter of faithfulness. Kung ikaw ay mature, ikaw ay faithful. Pastor! Halimbawa na lang si Ate Emmy. Nag-attend ng Wednesday, nag-attend ng Saturday, nag-attend ng Sunday. Kaya nga sa heaven, ito si Michael the Archangel, nandun si Ate Emmy. Taas na. Kasi, 3 beses. Kaya nga yung message ko, sa 3 beses na ni Ate Emmy, memorize na niya. Kaya nga sabi niya, Ate Emmy, Pastor, ako na mag-praise ko, pagod ka na.
Pero pastor, 3 beses akong umaten. That means to say, naiipon ko na yun. Kaya sa susunod, 2 buwan na akong di aaten. Kasi naiipon ko na eh. Hindi. Faithfulness is continuous. The more na ayaw mo ang feeling mo, ayaw mo umattend sa church, the more kang mag-church. Di ba may mga times na parang ayaw mo pumunta sa church? The more ka mag-decide, pupunta ako. Kaya napansin niyo yung post ko ngayon, kapo-post ko lang, hindi pa nga kayo nagla-like. Hindi mo pa yung nagla-like, ginilang ko dito 120 tayo. Mamaya mag-likes kayo Like and share. Mag-commenting kayo. Amen! Nakaka-encourage din nyo kahit ako'y pastor na pag maraming likes. At may mga times, to be honest, isa-isa ko yan, binabasa ko lang kasi likes. Tinatandaan ko talaga. Para pagka may pinost din sila, magla-like ako. Pag hindi ka naglalike, hindi rin kita inaalay. Ako, matured na matured ako. Sabi ko sa post ko kanina, the church is the happiest place on earth. Sumagot na yung isang friend ko sa Melbourne. Akala ko Disneyland. Sabi ko, church na. At nag-post ako ng picture ng mga dancers. Kaya nga lang yung pinost kong picture ng mga dancers, baka ganun sila. Hindi, kumapalakpak sila. Kasi kanina, pagpunta ko sa church, ang saya-saya. So, ang feeling ko, wow. Thank you, Lord, for happy church. Kaya talagang pinost ko na the church is the happiest place on earth. Kasi ang dami nating problems, hindi ba? Pag nakasimbahan ka, parang wala ang problema. Kasi makita mo lang yung mga pusod ng mga dancers, masaya ka rin. Makikita mo pa ang uniform ng ng June 1. Tapos sabi kanina ni Jennifer, alive. Sabi ni Jennifer, ikaw ba yan? Pastor, ito yung bang kanta namin ng bata ako. Sabi ko, may choreography talaga. Ang saya ng simbahan. Bakit pa tayo lulungkot? The joy of the Lord is our strength. Hawakan sa batok ang katabi at sabihin mo sa kanya, ang saya ko pag nandiyan ka. Lahat ng masaya ngayon, magsabi ng amen. Lahat ng masaya bukas, magsabi ng amen. Lahat ng masaya sa isang linggo, magsabi ng amen. Our God is our joy. So we read in Philippians 1:6. Go, being confident of this, that He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. Kaya pag may naumpisahan, hanggang doon tayo sa katapusan. Because si Lord pa rin ang kasama natin. Pag may pagsubok, tuloy lang. Pag may problema, tuloy lang. Pag hindi magkaintindihan sa katabi, tuloy lang. Excuse me, pag hindi magkaintindihan sa katabi, tuloy lang. Yeah, amen. Kasi tayo pa rin ang magkakasama sa langit. Tayo pa rin. Kaya sanayin mo yung katabi mo, kasama mo pa rin sa langit yan. Bakit parang ayaw nyo na? Lahat ng excited na yung katabi mo ay kasama mo sa langit, magsabi ng amen. Hindi nga. Sa langit, wala nang luha. Luha ng kaligayahan. So what is number 1? Maturing in Christ is within the circle
of difficulties. Number 2, maturing in Christ is within the atmosphere of humility. And lastly, maturing in Christ is within the perimeter of faithfulness. Let's remain faithful. And in our conclusion, everybody read. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Okay, diba? One more time, mas I rattle louder. Finally, be strong in the Lord and in His mighty power. Living Spring family, let's continuously be strong in Him until He comes back. In Jesus' name. Shall we all stand? Hallelujah. Wala kang katulad. Kanina nakita ko to. Feel na feel mo yung song. Let's worship God. Kasi walang katulad ang ating Panginoon. Praise God. Amen. Bumati sa tatlo at sabihin mo sa Kanya, the Lord loves you. we have difficulties, at times we have troubles, at times we have sorrows and tears on our eyes. But those who are remaining to be faithful in worshiping Him, they're going to be blessed, being rescued by the Lord. Kaya kung may mga troubles po kayo at difficulties kayo, let's be humble enough. As what the second point is telling, let's maintain the attitude of humility to give everything to Jesus. Gusto ni Lord yun. Yung sa lahat ng issues natin sa buhay, isinasama natin siya at nagdidepend tayo sa Kanya.
Kung kailangan mo ng tulong at rescue ni Lord, pwede bang itaas mo ang iyong hand at sabihin natin sa Kanya, Lord, I need you. I need your help. I need your strength. I need your love. I need your protection. Kung meron tayong kinakatakutan, ibigay sa Lord lahat yan. At katulong natin siyang haharapin ang lahat ng bagay. We are going to sing this song once again. At lahat mo nung nag-raise ng hands nila. Come here in front. Let's humble ourselves and give everything to Jesus. And we will be praying for you. Awitin ko man lahat ng awis ng mundo. Hindi kaya makiarawan ang kadakilaan mo. Kumulang ang lahat ng tula, mula maging mga salita. Kung mamihayaan ang kabutihan mo.
is the 7th year anniversary of Julian. It is a symbol of completeness. On the 7th day, God said, and everything that He made is good when He rested. That means you were already into the many ups and downs with different leaders. But through God's faithfulness, you survived. It also speaks of perfection. Not that we cannot make mistakes anymore, but it means that we begin to really know and love each other. We are into maturing in unity. And it speaks of divine fullness. God's hand is upon you. And we're going to bless you. We're going to pray for you. For what God will direct us in the future. And may what Pastor said, according to God's plan and will, let it be done. So I'm calling now all the children members to please stand up here. Members, we will pray, we will lay hands on you. Hallelujah. There will still be a lot of testings. But when we are maturing in unity, we can overcome. Lahat ng mga cell group leaders ng Chulman at the back of your members. We have Sister Mi. Okay, dito po, harap po dito. Ay, yes. We have Sister Perla, Sister Nora, Sister Mimi, Sister Carmela. We are very, very gentle leaders. And I would like to call in Judith that represents Pastora Jonah. This is Judith, the daughter. Hallelujah. Sige po, one line, tapos pangalawang line din. Pangalawang line. Lahat ng cell leaders sa pinakalikod. And there's always visitors. It's always a day of rejoicing during anniversary. Ay, ang dami namin. But you know what? The real journey is when you are there after anniversary. Praise the Lord for mature leaders. Lahat ng cell group leaders ng Chulman, Rachel Defenders 1, 2, 3, and 4. Thank you for the hard work. There are times when we could not even go to your events, but you continue anyway. That's maturity in Christ. Judith, these are the people that God entrusted to your mom. Her faithfulness, her gentleness impacted their lives. Amen? Your mom is a pastora. So these are her flocks. And God is our leader. Amen? So we are very, very much grateful. Please stand up, congregation. Extend your right hands towards them. And I'm requesting our very own pastor to come, prayer of dedication. Once again, another year of journey. Mga bisita, mahal kayo ng Panginoon. Naramdaman niyo ba kayong pag-ibig? Sobra kayong mahal ni Lord. Mga leaders, sa init, sa ulan, sa lamig. Thank you for your sacrifices. Si Lord ang mag-reward. Mga members, salamat sa pagmamahal. Patuloy na magmahalan. Walang away-away, walang inggitan, walang utangan. Amen? Magmahalan naman. At kung mag-utangan man, magbayaran. Lord, salamat po sa Chulman family namin. Salamat sa kanilang faithfulness, sa fruitfulness. At dalangin po namin na ingatan mo po sila na walang anumang pakananan kaaway ang makakapagbuwag sa kanila sapagkat sila ay nakasalig lamang kay Kristo. More fruits, Lord. More faithfulness. More love. More power. Especially to the leaders down the line, the members. Kung meron silang gusto ma-accomplish, let it be according to the headship of Jesus. Praying for Pastora Jonah, Pastora Carmela, Pastora Mimi, Sister Nora, Sister Perla,
Ikaw po ang patuloy na mag-iingat sa kanila. At lahat ng ito ay nakikita mo that all our labors in the Lord will not go in vain. We are rejoicing with them on their 7th, and we are confident that there will be more years of celebration, of love, of dancing, of singing, fellowshipping, and of course, the sharing of the word. We are rebuking all the schemes of the enemy. We are letting your will be done in this June 1 outreach. At kami po sa buong simbahan, we're going to be supportive of them. We're going to be supportive of each other because we are a family that love together and we are binded by only one Spirit, and that is the Spirit of Jesus. We are also remembering ng lahat ng kanilang family members mag-extend ang faithfulness ng love mo. Pa-share nila ang love ni Jesus. Looking forward na ang family members nila safe and sound at mabuborn again din, magsisimba din at sasabihin, napakabuti mo, Panginoong Jesus. Ito po ang aming sampo at dalangin sa pangalan ni Jesus ang lahat ng sabi na God bless you. Congratulations to Wow. Would you be seated? Praise the Lord. May I have one bulletin, please, if you have one bulletin? Hallelujah. On Sunday, it's gonna be the first Sunday of June. No? So, ito po yung mga menu natin. So, we are requesting, alam ko, masarap kayong magluto. Alam ko, gusto nyo mag-share. But in support of our event, doon tayo sa taas. Amen? Okay. So, ganito po yun. June 7, that Sunday. Ito ang ating menu. Adobo, pakbet, na may soft drinks, may biko, may fruit salad, may ginataang munggo and pansit. Yan. So, dumating kayo ng maaga. Hindi, ang ibang menu sa umaga, ang pansit merienda sa hapon. Ngayon, sinong ministry at sinong klase ang wala pang assignment? Please approach me. Ang June 1, meron na yan. Kasi nung time na yun, nagpa-practice kayo, no? So, pupunta tayo ng maaga. Meron pa rin po tayo devotion as a church. Okay? That's the first Sunday. Sa hapon, after the service, is the bazaar. Let's look at the video. What is in store in our bazaar? Welcome po kayong magdala na kahit ano. Pakinggan natin to. Let's watch. Sound please. Okay, thank you. Sapatos, tingnan pa rin, dapat i-open. Depende sa amo ito. Ayan po, okay. Hindi po nila yun alam habang nag-sort out sila, so I took a video. And meron po tayong mga bago. Merong second hand, may pre-love. So if you would like to bring more, actually nag-sort out ako 11 G2000 na long sleeve na hindi na kasya kay Pasko. Will be on sale.
Okay? Kasi sayang naman yun. So, lumaki na kasi si Pastor, so hindi na kasya sa kanya. Pero nagpaalam ako bago ko. Then I also request Philip mga t-shirts na magaganda pa siya. So, masaya tayo, ha? So, meron, Sister Evelyn, stand up please. Na kay Sister Evelyn ang mga coupons. Hindi po kami tatanggap ng cash. You need to buy coupon first so that you can buy food, you can buy ukay-ukay. Okay? So we will do that, okay, after the praise and worship practice. 11:15. Praise and worship, can you do that on Sunday? 11:15, umpisa na, lunch. And then we're gonna close the bazaar because we're going to have worship service. After the worship service, merienda ang ating ibibenta doon, and then the ukay-ukay. And everything that we have gathered. Okay? So meron na siyang mga prizes. Please, huwag nang tumawa. Kasi may $2, may $3, may $5, may $10. Okay? So, masaya lang tayo, no, sa ating pre-anniversary events. We just want to really be united in whatever things that we do. Excited ba ang lahat? So, kung gusto niyo pang magbigay ng mga kakanin, alam niyo sa Sabado, naku, Ate Emmy, mahigit sila. Magpahalo-halo si Ate Emmy. Kaya lang $45 daw ang baso. Nag-iisip na talaga kami. Pero alam ko, bababaan pa niya yun. So, may halo-halo ang Saturday. So, uulitin ko sa second Sunday, andito na ang menu. Dahil nagustuhan niyo ang Sagwag Gulaban, ibabalik ko yon. Pero nung Sunday, free taste. Sa second Sunday, may bayan. Amen? Masaya lang tayo, di po ba? So kung ang ministry ninyo, wala pa kayong assignment, please mag-collab. Collab tayo, ha? We can just group. Like si Michelle, ang kanyang assignment, theater and arts of dreams. Kasi hindi siya pwedeng magluto. So yung estudyante ko sa Sunday school, makikisama kami ng soft drinks. Okay? So ganun lang, masaya lang. Pero kung pwede kang magluto, you can approach me on what you want to cook. Okay? So masaya ito, the first and second Sunday ng June, no cell group, no Sunday school to give way of this event. Okay? Second lang. Pag third, meron na. Okay ba lahat? Amen. Dahil victorious tayo ngayon, awitin natin muli ang ating victory song. Thank you, Pastor Edward, for sharing really a short and direct message. Lahat, after the closing prayer, may pamilienda ang children. We are able to go out and take the country at meron natin ang victory in Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah.
as we depart from this place, Father God. We pray, Lord God, that your mercy will be